Ang sabi ni Romualdez, kailangan bigyan mo ako ng 3 trilyon as alinsano. 3 trilyon para ma-corner natin ang mga Duterte. Ako nang bahala kay Sara. So yun ang mga information na karating sa akin. Bago bigyan mo ako 3 trilyon at ipapakulong natin si Pangulong Duterte. So lahat ng yan ay nangyayari. So, kami nga, bilang isang Filipino Guerrilla Forces is neutral. And is neutral kasi nga, ang purpose namin ng Filipino Guerrilla is to protect the Filipino, to protect the barangay. Pero dahil sa nakikita namin na hindi tama ang pagkatrato nila sa dating Pangulong Duterte. So yan na mga pre, 3 trilyon daw po yung hiningi, no? Ni former House Speaker Martin Romualdez para makulong itong si Digong, itong madiin itong mga Duterte, diba? 3 trilyon kapalit ng mga Duterte, kaya pala dito napunta ang budget ng flood control. Naging ghost projects na lang. Ayan grabe, lalabas talaga ang katotohanan. So ibig sabihin, yung laway na kapital na matandan to, yun na yung katotohanan. Walang resibo eh. Diba? At kung totoo talaga yung sinasabi nyo na may ganyang plano pala, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Di ba dapat noon pa? Ni-reveal nyo na yan, oy, may papakulong si Digong ha. Yung nandito pa talaga si Digong sa Pinas. Dapat sinabi nyo, oy, si Digong ipapakulong ha. Abangan nyo sa mga susunod na buwan, si Digong ipapakulong. Si Sara gigipitin. Dapat may mga ganong kwento. Oy, wala eh. Nung nakulong si Digong at si Sara natagtad na ng kaso dahil may mga ebidensya naman talaga, sasabihin nyo ngayon, maggagawa kayo ng kwento na na si Martin Romualdez. 'Di ba? Kailangan ng 3 trilyon para lang mapakulong tong mga to. Yan ay gawa-gawang kwento na lang yan. Papaniwala kayo dyan. Eto, ulitin natin ha. Ang sabi ni Romualdez, kailangan bigyan mo ako ng 3 trilyon as alinsano. 3 trilyon para ma-corner natin ang mga Duterte. Nasaan yung video na sinabi iyon ni Martin Romualdez? Nasaan? Kasi kung meron, babanatan ko si Martin Romualdez. Asan yung video? Wala, di ba? Paninira lang din ginagawa nyo, di ba? Video po yung kailangan namin. Ebidensya po, resibo, nasaan? May ipapakita ba kayong resibo? Diba? Nasaan yung resibo? Tapos pag mga DDS, maniniwala agad. Ito daw yung katotohanan. Yan na ba yung katotohanan? Ha? Kami nag-aantay kami ng resibo. Sabi ko na basta DDS, bobo talaga. Makakita lang ng video na ganyan. Ito na yung totoo. Tangin lang yan. Ito na yung katotohanan. Ikaw ngayon, sino to si Mitran? Sabihin ko ngayon na, yan si Mitran, kinakantot niya yung puno ng saging. Ginawa niyang parausan yung puno ng saging. Kayo bang nanonood sa akin ngayon, maniniwala kayo? Kwentong laway ko lang yun. Siyempre hindi, di ba? Pero pag DDS kayo, automatic maniniwala agad kayo kasi mga bobo nga yung mga yan. Automatic tanga at bobo yung mga yan. Diba? Ako nang bahala kay Sara. So yun ang mga information na karating sa akin. Ay putang ina, minaritis lang pala sa'yo. Information na minaritis lang sa'yo na walang halong resibo. Patay tayo dyan. Nako. Isa ka pa, uto-uto. Uto-uto si Mitran. Bagong kargador ba siya? Hindi po kargador ito. Fake news peddler din po ito. Kasamaan ito ni Dado. Kasamaan po ito ni Dado. Bago bigyan mo ako 3 trilyon at ipapakulong natin si Pangulong Duterte. So lahat ng yan ay nangyayari. Ay nangyari talaga kasi may ebidensya. Nangyari talaga yan kasi unang-una si Digong, hindi pa lang Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, tinatrabaho na yan ni Trillanes.
'Di ba? Hindi pa pangulo si PBBM noon. Tinatrabaho na ni Trillanes 'yan. Yan yung klaro diyan. 'Di ba? Oh. May mga ebidensya, may mga pagpatay na ginawa si Digong sa panahon niya. Klaro yung ebidensya, matagal inimbestigahan niya ng ICC, 'di ba? Or International Criminal Court, matagal. Hanggang sa ngayon, pag upo ni PBBM, nagkaroon ng resulta. Oh, yun yung klaro dyan. So, kami nga, bilang isang Filipino Guerrilla Forces is neutral. And it's neutral kasi nga, ang purpose namin ng Filipino Guerrilla is to protect the Filipino. To protect the To protect the Filipino, yun ang purpose nyo. Sino ka para protektahan mo yung Pilipino? Wag kami. Ang purpose nyo sa grupo ninyo is pagkapirahan ang bansang Pilipinas. Huwag kami, batuk-batukan lang kita eh. Huwag mong sabihin niya na ako, isa akong Pilipino, ipoprotect mo ako, batuk-batukan lang kita eh. Magsuntukan tayong dalawa. Suntukan tayong dalawa. Kung tingnan natin kung kaya mong protektahan yung sarili mo. Ito sabi mo, ipoprotect mo yung Pilipino. Mag-boxing na lang tayong dalawa. Tingnan natin kung kaya mong protektahan yung sarili mo. Kung hindi mo kayang protektahan yung sarili mo, huwag mong sabihin na ipoprotect mo yung mga Pilipino. Bobo ka. Protektahan mo muna yung sarili mo sa mga kamao ni Ballpoint Man. Oh. barangay. Pero dahil sa nakikita namin na hindi tama ang pagtatrato nila sa dating Pangulong Duterte. So ayan yan yung video niya mga pre, ano. Wala, lapsaw utak nito. Sa Bisaya pa lapsaw. Ano po yung inyong opinion dito sa taong ito? Paki-comment po para naman mabasa natin yung inyong mga kanya-kanyang opinion at reaksyon. At eto na mga pre, dito tayo sa pinaka-last topic natin, alam nyo ba na itong si Sara Duterte posible po itong posibleng makontempt. Patay tayo dyan. Ito po, pag-usapan po natin ito, mga pre. Ayan, bending the law. Job backfires. Prosecution eyes contempt versus Sara over court attack. Ayan, bending the law, mga pre. Isang linyang baka siya mismo ang mabalikan. Yung linya ni Sara Duterte na yan, posibleng bumalik sa kanya. 'Di ba? Ito talaga dapat yung pinagtutuunan po ng pansin. Kasi kung sasabihin mong impeachment process, ang impeachment process ay bending the law, hindi na simpleng punalang iyan kapag ang tinatamaan mo ay integridad ng mismong institusyong dumidinig sa kaso mo. Patay ka dito, Sara Duterte, makukulong ka talaga dyan sa Senado. Dahil may malaking pagkakaiba ang pagsabi ng hindi ako sang-ayon sa proseso at ang pag-akusa na binabaluktot ninyo ang batas. Magkaiba po yun, At ngayon, ito po yung tanong, hanggang saan pwedeng sabihin ng isang respondent bago ito maituring na contemptuous conduct. Dahil ayon mismo po sa prosecution, mga pre, ba't makati yung ilong ko? May paparating sigurong grasya. Ayon po sa prosecution, maaaring suriin ng impeachment court kung ang ganoong pahayag ay paglabag sa sub judice rule at maaaring maging basihan ng contempt. Ayan Kaya bago magbitaw ng salitang bending the law, dapat alam mo rin kung ano ang posibleng balik ng salitang iyon sa iyo, Sara Duterte. Dahil baka akala mong simpleng banat mo sa proseso, maging problema mo mismo sa loob ng impeachment court. Di ka kasi nag-iisip, wala kang utak, bangag ka kasi, Sara Duterte. Diba? Hindi niya po pinag-isipan. Patay ka dito. At kapag nagdesisyon ang court na ang ginawa mong pag-atake sa integridad ng proceedings ay contemptuous, ibang usapin po iyon. Diba? Hindi na ito, tungkol sa kung sino ang malakas magsalita,
malakas sa magyabang, ay mag-usapan yun, no? Baka isang araw, mabasa na lang natin sa mga balita, Sara Duterte, pinakontent. Sara Duterte, ikinulong. Oh. Wala tayo dyan, patay tayo, no? Oh, at lalo hindi ito tungkol kung sino ang mas maingay po sa social media, 'di ba? Oh, usapin po ito ng respeto sa proseso at sa institusyong may kapangyarihang magdesisyon po ng kaso, no? Kaya nga ano ah, kumbaga may proseso, may impeachment trial, pwede ka naman pumunta doon. Pwede kang magpakita doon, Sara Duterte. Pwede kang mag-attend doon. Pwede mong do'n sabihin yung mga gusto mo, pwede mong depensahan yung sarili mo do'n, pero bakit wala ka do'n? Tapos aatake ka sa labas? Sasabihin mo nga, ano yan, bine-bend nila yung batas sa impeachment trial. Oh. Tama ba yun? Oh. Ito po yung pinakasimpleng tanong O kung naniniwala kang may bending the law, bakit hindi mo patunayan sa pamamagitan ng batas at ebidensya? 'Di ba? Tapatan mo ng ebidensya. Bakit kailangang atakihin ang integridad ng korte? Dahil may isang napakasakit na posibilidad po dito, mga pre. Baka habang inaakusahan mong may nagbebenta law, ikaw naman ang gumagawa ng pahayag na maaaring maglagay sa iyo sa alanganin sa harap mismo ng impeachment court. Yun yung hindi mo naisip dahil bobo ka nga. Tama po ba yun? Halimbawa ako, kinasuhan ako ng cyber libel. Sample lang. Tapos, parang yung judge, pumapabor dun sa nagkaso sa akin. Sabihin ko sa judge, binibed ni judge yung batas, alam mo, katakot-takot na kaso yung matatanggap ko pag ganun. Pwede ako makontempt, makulong agad. Papakontempt ako ng judge. Ballpoint man, ha? Tinitira mo yung korte, ha? Sige, ito na. Ipapakontempt kita. Yun po yun. Hindi naisip ng boba. Ito pa, at kapag contempt ang pinag-uusapan po, hindi na ito simpleng banat lang. May proseso po ito. May kapangyarihan ng korte na suriin ang ginawa. Ayan At may posibilidad na kaukulang sections kung mapagpasyahan po, no? Na lumabag talaga sa alituntunin. Kaya sa mga nagsasabing salita lang naman iyon, teka po muna ha. Hindi lahat ng sinasabi sa harap ng isang impeachment proceedings ay walang consequence. 'Di ba? Ilagay nyo dito yan sa inyong utak kung meron kayo. No? Lalo na kung salita mismo ay maaaring ituring na pag-atake sa integridad ng institusyong dumidinig po sa kaso. Kaya kung talagang matapang ka sa salitang bending the law, maging handa ka rin sa posibilidad na ang salitang iyan ay siyasatin ng korte. Dahil sa loob ng korte, hindi sapat ang malakas na salita. Kailangan may batayan po yan. Kung hindi mo mapatunayan, yari ka. Diba? At kung ang pahayag ay lumalampas sa pinapahintulutang pagpuna at mauwi sa contemptuous conduct, baka akala mong ikaw ang umaatake sa proseso. Ang proseso mismo ang siyang bumalik sa'yo. Para kang kumuha ng bola, ibinato mo sa kanila, bumalik sa noo mo. Ikaw yung tinamaan. Kaya sabi mo, bago mo sabihin na may nagbebend the law, tandaan, ang batas hindi pwede basta baluktutin sa Sara Duterte. At ang korte ay hindi rin pwedeng basta-bastahin na babaluktutin din. Di ba? Hindi mo pwedeng maliitin. Kaya ako'y naaawa sa'yo, Sara Duterte, kasi itong sinasabi mo na to, hindi ito makakalimutan ng taong bayan. Lalong-lalo na nang inaatake mo. Diba? Talagang ito na naman yung panibagong butas laban sa'yo. Butas ito, Sara Duterte. Dito ka na naman nabutasan.
makukontent ka dito. Pag hindi mo nang patunayan kung sino yung nagbebendalo dyan sa impeachment trial na yan at wala kang ebidensya, patay ka, Sara Duterte. Kulong! Alam naman po natin, ng Vice President, mga pre, ay wala pong ano yan. Kumbaga, pwede pong kasuhan. Diba? Yun. Pwede i-content. Kaya, Sara, ang bobo mo talaga. No? Hindi ka nag-iisip, hindi mo ginagamitan ng utak. Yung mga diskarte mo. Banat ka ng banat, kala mo untouchable ka. Yung tatay mo nga nakulong eh. Ikaw pa kaya? Nawala ka nito? Sus, Ginoo. Kayo po mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Paki-comment naman at huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman bigyan updated po kayo sa mga uploads po natin. And syempre, no, bago po tayo magtapos ngayon sa ating live, shoutout sa mga magti-team replay dyan ng ating live. Maraming salamat po. At yun na nga mga pre, no, may TikTok, may Facebook po tayo, kompleto po yan. Kalimbangin nyo na lang po yung ating mga social media accounts. And syempre, kung magpapaalam po muna pansamantala, no, at magkita-kita po tayo sa susunod na video mga pre.